Gusto mo bang maging vlogger? Or gusto mo pang i-improve yung mga ginagawa mo sa iyong pagbablog? Or gusto mong maging isang YouTuber, influencer? So, ang video na to ay para sa'yo at para din sa akin. Hi guys! Welcome back to my channel. It's me, Yellibee! So, for today's video, ang pag-uusapan natin is yung dapat at hindi dapat gawin sa inyong YouTube channel or sa inyong pag-vlog. Actually, subukan na rin tong mga payong ito bilang isang YouTuber din. 2 years na pala ako dito sa YouTube industry. Pero, yun, marami pa rin akong mga pagkakamali at mga ginagawa pang improvement dito sa aking channel. So, sabay-sabay tayong matuto at pag-usapan natin yung mga dapat at di dapat gawin. So, let's get started! Number 1, you need to have fun. Kailangan masaya ka sa ginagawa mo dahil nagre-reflect yun sa mga audience na nanonood sa'yo. So, kung masaya ka sa ginagawa mo, lahat ng mga ginagawa mo ay masaya. That's it! At kung nafe-feel mo yung ginagawa mo is masaya ka, syempre, lahat na yun mag-overflow. So, magiging maayos yung pag-vlog mo, hindi ka mahihiya sa camera. So, yun, maayos. Kaya, you need to have fun. Yes, we're gonna have fun. Number 2, choose your best influencer. So, lahat naman tayong new YouTubers ay may nahangaan ng mga big YouTubers like Lloyd Cafe Cadena, Alex Gonzaga. So, ayun, makakakuha tayo ng mga technique nila kung paano sila mag-vlog, kung paano sila mag-edit ng kanilang mga videos. Kaya natin sila hinahangaan, di ba? Choose the influencer na makakatulong at kakagrow sa inyong channel or sa inyong pag-vlogging skills. Number 3, try to experiment new videos. So, ako bilang new YouTubers din, nagkatry ako ng iba't ibang klase ng content, nagkatry ako ng iba't ibang klase ng videos. Kasi dun sa video na yun, once na may pumatok doon na isang video mo, ayun na yung gawing mong niche. Kasi sa lahat ng audience na nanonood sa'yo, meron talagang isang videos na papatok at papatok doon sa mga audience mo. Kung ayun na yung nakita ng mga audience mo na magaling ka doon sa video na yun, so ituloy-tuloy mo na yun at ayun na yung magiging content mo. Kaya, try to experiment lang ng maraming videos. Kasi kahit ako, ang dami ko na ring videos na experiment. Kung pupunta kayo sa pinakaunang videos ko hanggang sa ngayon na videos ko, ang dami ng content na naigawa ko doon. So, yun. Try to explore. Try to experiment. Number 4, be yourself. Sa pagiging YouTuber, hindi naman tayo artista dito. So, mas maganda nga kung yung pinapanood ng mga audience mo is yung ikaw talaga. Diba? Katulad ko, ako, tamad talaga ako. So, nakikita nyo naman sa pag-upload ko pa lang ng videos, na tamad ako, diba? So, yun. Nakikita ng mga audience dyan na ganun ka. So, hindi mo naman kailangan maging artista dito eh. Mas maganda, mas pinapanood ng mga audience ngayong mga panahon na ito is yung normal lang, yung normal life mo. Actually, like Kong TV, yung walang scripted. So, hindi natin kailangan ng script dito. Kundi, kung ano lang yung lumalabas sa inyo. At kung ano lang, kung paano lang kayo mag-enjoy. Diba? So, be yourself. Be yourself. And number 5, set your goals and plans. So, sa pagiging isang YouTuber or sa paggawa mo ng isang video, dapat meron ka pa rin mga goals at plans na ginagawa habang tumatagal yung channel mo or habang gumagawa ka ng iba't ibang videos. Parang ako, meron ako ditong isang notebook na nakalagay dito lahat ng mga content na gusto kong gawin. Tapos, i-ex ko na lang siya. So, meron akong YouTube plan and goals na ginagawa. Kasi makikita ko dito kung nagawa ko na ba tong content na to,
nagawa ko na ba tong video na to? Kaya mag-set ka lang din ng goals and plans. Kasi malay mo one day, pumatok yung isang videos mo or pumatok lahat ng videos mo at marami nang nanonood. Kailangan mo na talagang magkaroon ng timeline, diba? Sa pag-upload pa lang, kailangan may timelines ka na rin. Kaya yun, bahalaga yun sa pagiging isang YouTuber. Number 1, don't compare yourself to others. This mindset will discourage you kung palagi mo siyang iniisip. Dahil naiinggit ka lang dun sa isang influencer na yun or sa isang YouTuber na yun dahil pumatok yung videos niya, nag-gain agad siya ng maraming subscribers or sabihin natin nakasahod na agad siya, na-monetize na agad siya. So, wag natin i-compare yung sarili natin doon sa ibang YouTubers or sa ibang influencers na yun. Kasi, darating at darating din yung panahon na may papatok din doon sa mga videos mo. Kung nakita mo doon sa, sinabi ko kanina na experiment lang sa mga videos na gagawin mo. So, yun, gawin mo lang yung lahat yun at malay mo one day, diba? Pumatok yung mga videos na gagawin mo or isang videos lang doon na pumatok, ay nako guys, mamamonetize ka na agad. Syempre, marami ka ng videos na gagawin kasi monetize ka na. Syempre, kikita ka na, diba? Number 2, don't create long intro. So, yung first 10 seconds ng video natin, dapat entertaining na agad. Or dapat, or sabihin natin, wow, interesting tong video na to, kaya papanoorin ko to hanggang huli. Marami ako napapanood ng mga YouTuber na ang haba ng intro nila, so parang nakaka-bored agad panoorin. Parang ganun. So, parang ayaw mo na silang panoorin. Kaya, hanggat maaari, yung intro nyo, hanggat 10 seconds lang, at yung first 10 seconds din ng video nyo is catchy agad, or sabihin natin, nakaka-entertain agad. So, tumawa ka na lang sa 10 seconds na yun, nakaka-entertain pa. Pwede na yun. Number 3, don't buy expensive equipment when starting YouTube. Actually, nag-umpisa ako sa cellphone lang din. Hanggang ngayon, cellphone lang din dahil wala pa akong pamili ng camera. So, sa cellphone, marami na ding nagagawa. Makakapag-edit ka na, makakapag-video ka pa, tapos handy pa siya. So, sa ngayon, maraming mga cellphone, makakapag-shoot ka na pala ng 4K videos. Kaya, be resourceful, be creative, kung ano lang yung nakikita mo, mas maganda nga sa lighting mo yung natural sun lang, maganda na rin yun. Kung sakali, yung ilaw nyo na lang sa bahay, pwede na rin. Gamitin nyo lang yung camera nyo sa cellphone nyo, okay na yun. Tapos mag-start ka na mag-vlog, pwede na yun. Number 4, don't disrespect your audience. Dahil sila yung mga nanonood sa inyo. So, dapat hanggat maaari, i-like nyo or komentan nyo yung mga nagko-comment sa inyo. Tandaan nyo, lahat ng mga commentators nyo is yung mga viewers nyo. At mga viewers nyo pa rin sa mga darating at darating at darating na panahon na mag-upload ka ng videos. So, dapat mahalin mo sila kahit masama or hindi maganda yung kinoment nila dun sa videos mo. Dapat i-like at i-feel nyo pa rin na nabasa ko yung comment mo. Ganon. Kasi sila rin naman yung magiging viewers mo. Hindi naman sila magko-comment kung hindi sila nag-view ng video na yun. Number 5, don't use copyright music. So, pag na-monetize ka na or sabihin natin dito sa YouTube is maraming copyright songs. Kunyari ako, favorite kong kanta yung kanta ni Jason na Savage Love, did somebody break your heart, looking like an angel but ganyan. So, pwede naman natin ilagay yung mga favorite songs natin na kinanta ng iba't ibang artist. Pero, make sure na ilalagay mo lang ito ng 9 seconds. So, pag 9 seconds, hindi siya nakaka-copyright sa YouTube. Pero pag nilagay mo lahat ng hanggang or tinapos mo isang kanta, copyrighted na yun. So, malalaman din yun or alam din yun ng mga monetized channel na hindi pwede yung copyright music. Kaya kahit hindi ka pa monetize, wag mo nang gamitin yung mga copyright music. Marami namang na-download sa YouTube na non-copyrighted music. Sa audio library, marami na rin yan. Basta mga nakalagay lang doon na mga non-kemerut, ganun. Kasi makikita niyan, tapos makakapag-download na kayo. Tapos ako kasi, dina-download ko lang din yun from YouTube, tapos kino-convert ko siya as MP3. So, minsan nag-download din ako ng mga templates sa YouTube, tapos kino-convert ko lang siya as MP4. So, yun. Kaya, don't use copyright music kasi may strike ka. At naranasan ko ng ma-strike.
At yun lang, maraming salamat sa panonood ng aking video at sana nakatulong sa inyo at itong mga tip na ito ay nakakatulong din sa akin dahil lagi ko rin siyang ginagawa. Lalo na ngayong nagbe-video or nagyo-YouTube ako. Yun, kung nagustuhan mo ang video na ito, don't forget to like this video, subscribe to my channel at hit the notification bell below para updated ka kung mayroon akong upload na bagong videos. At don't forget na mag-comment din kayo. Lahat naman ng kino-comment nyo is nababasa ko. Bye! See you on my next video!